Sa edad na 70, saksi si Nanay Modesta sa mga pagbabago sa lungsod. 6 na taong gulang pa lang ito kasama ang kanyang magulang nang manirahan sa anilay lupain ng bagong oportunidad. Paglililok ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Lumipat kami dito sa Baguio kasi dito sila ang magulang ko noon, dito siya nagtatrabaho ng wood carving. Wala doon sa Ifugao, walang bibili doon. Kasi noon may mga Amerikano na pumupunta dito na meron yung boss namin doon noon na bumibili. Lahat ng ginagawa namin, kukunin niya. Sa paglipas ng panahon, nagbago na rin ang estado ng buhay ng mga residente at umunlad ang lungsod. Pumunta kami dito, wala pang bahay-bahay. Puro kahoy, ang malalaking kahoy dito. Ngayon, dumami ng bahay. Ang chances ngayon, ang daming tao, iba-iba ng tao dito. Isa sa mga basihan sa pag-unlad ng lungsod ay ang City Charter. Pero malaking hamon ngayon kung natutugunan pa ba ang mga pangangailangan ng lumulubong populasyon sa lungsod. So yung vision noong 1909 na 25,000, nasobrahan na. Naging, ilang percent na ba yun? So because of the increase in population, overcrowding, marami na tayong problema. Tungkol sa traffic, kikita naman natin hindi lang pinag-uusapan, we really are experiencing it. Taong 2022 nang amyendahan ang City Charter na makakatulong pa sa pag-unlad ng lungsod. Pero mayroong ilang probisyon daw dito na hindi naaayon at dapat muling palitan ayon kay Honorable Isabelo Popo Cusalan Jr. Kabilang narito ang pagpapaaproba pa ng mga ordinansa at mga resolusyon sa pamahalaang panlalawigan ng Benguet. Mariin daw itong paglabag sa pagiging chartered city ng lungsod. Yung city charter nga, nagawa noong 1909. And dapat lang talaga na, after more than 100 years, may update yan with a renewed vision. It should be based on a vision. Na yung vision na yan, it should be owned by the people. Hindi vision ng iisang tao or vision ng congressman. Yan. So kailangan yan, the people should own the vision. Based on that vision, doon mo ibibase yung pag-aayos ng city charter. Ang nangyari, nung na-revise yan noong 2022, 23, became effective 2023, maraming nakaligtaan ba or hindi na pansin. And then actually, marami pang blunders. Kaya nga, imbis na we move forward with a new revised city charter, binabalikan natin yung revised charter kasi inaayos pa natin yung city charter. Dahil dito, kailangan daw ulit na bisitahin at palitan ang ilan sa probisyon na naaayon sa kagustuhan ng mga tao. Sino ang maestro? Yung taong bayan din. Sila ang maghuhusga kung yun ang kagustuhan nila through a plebiscite. Yes or no lang naman ang sagot dyan sa plebiscite. Yan ang hindi nangyari sa revised city charter of 2022 na ginawa nga ng congressman natin. So anyway, we need to move forward, pero before we can even move forward, kailangang inaayos pa natin. Backward muna tayo kasi we need to fix yung mga pagkakamali nga. Maliban dito, ipresenta rin ni Cusalan ang iba pang dapat idagdag at iwasto sa revised city charter. Ito yung pagkakaroon ng maayos na zoning at land use, pagprotekta sa kalikasan at cultural heritage, epektibong waste management at transport system, at pagkakaroon ng sustainable development. Kailangan i-review natin and ayusin at isulat doon sa sinasabi nating city charter. Ang City Charter ng Baguio ay espesyal na batas ng lungsod. Ito rin ang basihan para matukoy kung paano ipamamahagi ang pampublikong lupa. Kabilang na ang townsite sales, direct or miscellaneous sale, residential pre-patent, lease, special patents para sa ahensya ng gobyerno at pagtukoy ng mga forest reserves. Jose Robert Inventor,
NG News.